Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa isang kalye ng Pontal, Brazil, nakuna ng CCTV ang isang lalaking nakasuot ng long sleeve na blue na naglalakad sa kalye. Tumigil ang lalaki sa isang kanto na tila ba may hinihintay. Maya-maya pa, may dumaan na magkaibigan na dalawang babae sa kaparehong kalye. Walang pakundangan ay bigla na lamang inatake ng lalaki ang isa sa mga babae gamit ang isang patali. Wala namang nagawa ang isa pang babae kundi tumakas at tumakbo dahil sa kanyang nasaksihan na karumal-dumal na krimen. Sa ating storya ngayon, talakayin natin ang viral na kwento na nangyari sa bansang Brazil ng April 2026. Sino nga ba ang babaeng biktima at bakit bigla na lamang silang inatake ng hindi nakilalang lalaki? Ano kaya ang motibo ng nasabing lalaki at bakit niya ginawa ang krimen habang tirik na tirik ang araw sa isang kalye? Matapos nga ang pananambang, napasigaw na lamang ang kaibigan ng babaeng biktima habang inililigtas ang kanyang sarili. Ngunit iniwan niya ang kanyang kaibigan na kalunos-lunos ang kalagayan sa kalsada. Isang babaeng residente nga ang nakarinig ng mga sigaw ng isa sa mga babae. Agad namang lumabas ng bahay si Juliana upang saklolohan ang humihingi at sumisigaw ng tulong. Paglabas nga ni Juliana, isang babae ang natagpuan niya sa kalye. Nung una, inakala nga ni Juliana na baka na-heatstroke lamang ang babae dahil sa init. Posibleng nawalan din ng malay at natumba nga sa kalye. Pero nang lapitan na ni Juliana ang babae, nagulat siya nang nakita ang maraming dugo. Dito na nga sumigaw si Juliana sa kanyang mga kapitbahay at humingi nga ng tulong para magtawag ng ambulansya. Sinubukan pang kausapin ni Juliana ang babaeng biktima, ngunit dahil sa tindi ng pinsala nito, hindi na nagawa pang sabihin ng biktima kung sino ang may gawa ng krimen. At makalipas ang ilang minuto, dumating na ang ambulansya at dinala ang biktima sa Santa Casa de Pontal Hospital. Ngunit hindi na nagawa pang masagip ng mga doktor ang biktima at idineklara nga itong wala ng buhay. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis, natukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang babae ay kinilalang si Gian Pereira, 23 years old o mas kilala bilang Jenny. Mula talaga si Jenny sa Minas Gerais at ipinanganak ng July 17, 2003. Mahirap ang kinagas ng pamilya ni Jenny. Ang kanyang ina ay tindera sa palengke habang ang kanyang ama naman ay hindi na nakilala pa ni Jenny. Si Jenny ay mayroong 3 mga kapatid sa kanyang ina. 10 taon noon si Jenny na nagkaroon siya ng ugnayan sa pamilya ng kanyang tatay. At dito na nga nalaman ni Jenny na matagal na palang pumanaw ang kanyang ama. Ngunit malagod naman siyang tinanggap ng mga kamag-anak ng kanyang tatay. At dahil sa kalagayan ng kanilang pamilya, hindi na nakapag-aral pa ng kolehiyo ang dalaga. Dito na nga nagdesisyon si Jenny na maghanap na lamang ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Masayahin, charismatic at may outgoing na personality. Ganyan ilarawan si Jenny ng kanyang mga kaibigan. Bata pa lamang, nakitaan na si Jenny ng talento sa pagsasayaw at hanggang sa kanyang paglaki, sumasayaw nga ang dalaga. Ang talento na ito ni Jenny ay ibinahagi niya sa maraming tao sa pagpo-post niya sa TikTok kung saan siya nakilala bilang Genza Foreza. Hilig nga ni Jenny ang music at pagsasayaw ng foro. Isang music genre kung saan nagsasayaw ang 2 tao. Siya ay mahigit kumulang 13,000 followers sa TikTok. At dahil sa kanyang galing sa pagsasayaw, napabilang nga si Jenny sa dance group na Comitiva Muyozin. Kaya naman bukod sa kanyang trabaho, nakakakuha nga ng pera si Jenny dahil madalas imbitahan ang kanilang grupo sa mga event. Marami nga ang humahanga sa galing sa pagsasayaw ni Jenny dahil malinis ang kanyang timing at bawat indak ng kanyang bewang. Paminsan-minsan mismong si Jenny na lamang ang naiimbitahan sa mga event dahil viral sa TikTok ang kanyang mga video na sumasayaw. Pero sa likod ng mga masasayang video ni Jenny, nangingibabaw pa din ang malupit na katotohanan.
Dahil nga sa lugar ni na Jenny, alam niyang walang career growth doon. Ang kinikita niya sa pagsasayaw at sa kanyang trabaho ay hindi sapat upang makaipon si Jenny. Pangarap nga ng babae na makapagpatayo ng sarili niyang bahay para sa kanyang pamilya. Pangarap din niyang makabili ng sariling sasakyan at mabuhay na hindi na iisipin pa ang problemang pinansyal. Ang matinding kagustuhan nga ni Jenny na makawala sa cycle ng financial pressure o kahirapan ang nag-udyok sa kanya na lumipat sa isang lugar na hindi naman siya pamilyar. April 2026, kinontak nga si Jenny ng kanyang malapit na kaibigan na si Camila Gomez. Si Camila ay nakatira sa Pontal kasama ang kanyang lola at kanyang tatay na si Clomar Borges Gomez, 53 years old o mas kilala bilang Omar. Bata pa lamang sina Jenny at Camila, magkakilala na sila, ngunit nagkalayo ang dalawa dahil lumipat na si Camila sa Pontal. Humingi nga ng tulong si Jenny kay Camila kung may alam ba itong isang trabaho. Sinabi naman ni Camila na sakto ang timing ni Jenny dahil meron siyang papasukan na bagong trabaho sa isang fast production company. At ay nga kay Jenny, gusto niya ding magtrabaho doon dahil kailangan niya ng mas malaking sahod. Sa tawag, sinabi nga ni Camila na pwedeng manirahan si Jenny sa kanilang bahay at sabay na sila magtatrabaho sa pabrika. Agad namang nagpaalam si Jenny sa kanyang ina na siya ay aalis para makipagsapalaran at makakuha nga ng mas magandang trabaho. Pinaalalahanan naman ang dancer ng kanyang ina na mag-iingat ito sa Pontal dahil ito ay ibang lugar. At April 10, 2025 ng umaga, bumiyahe na nga si Jenny papuntang Pontal at makalipas ang mahigit 7 oras, nakarating na ang babae sa isang bus station. Agad namang sinundo si Camila ng kanyang kaibigan at dumiretso sila sa bahay ni Camila. Sa bahay, ipinakilala nga ni Camila ang kanyang tatay na si Omar kay Jenny na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Sinabi nga ni Camila na doon muna titira si Jenny sa kanilang bahay dahil magtatrabaho sila sa isang kumpanya at lilipat si Jenny ng bahay sa oras na ito ay nakapag-ipon na. Hindi naman maganda ang pagtanggap ni Omar na patitirahin ng kanyang anak ang kaibigan nito sa kanilang bahay. At ay nga kay Omar, mahirap na nga ang kanilang buhay pero dahil sa pagdating ni Jenny, dadagdag pa daw ang babae sa mga tao na kailangan niyang pakainin. Nangako naman si Jenny na gagawa siya ng mga gawaing bahay para kahit papano siya ay makakatulong sa pamilya ng kanyang kaibigan. At habang pinagmamasdan ni Omar ang dancer na nagsasalita, may kakaibang naramdaman ang lalaki at tila bigla na lamang siyang na-love at first sight sa kaibigan ng kanyang anak. Kinabukasan agad namang nag-apply sa kumpanya si Jenny at natanggap naman ito. Masaya nga si Camila dahil sabay silang papasok sa trabaho ng kanyang best friend. Samantala, kung nung una, sinusungitan ni Omar si Jenny, nagbago ang pakikitungo ng lalaki sa dalaga. Naging mabait si Omar at hindi hinahayaan si Jenny na mapagod sa mga gawaing bahay. Kapag nakakauwi na sa trabaho si Jenny, gusto nga ni Omar na mag-usap silang dalawa. At dahil nakikisama si Jenny sa tatay ng kanyang best friend, sinusunod ni Jenny ang mga sasabihin ni Omar. Ito kahit pa ang gusto ni Jenny ay ang makausap ang kanyang pamilya pagkatapos niyang magtrabaho. Sa ikatlong araw nga ni Jenny sa bahay ni Camila at Omar, nagulat siya nang bigyan siya ng pagkain ni Omar. Nahiya nga ang dalaga na hindi ito tanggapin kaya kinain ni Jenny ang ibinigay ng pagkain ng tatay ng kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw naman, nagulat si Jenny dahil bigla na lamang nasa likod na lamang niya si Omar. O hindi naman kaya ay bigla na lamang pumapasok ang lalaki sa kanyang kwarto. Nakaramdaman naman ang dancer ng awkwardness kay Omar dahil madalas niyang mahuli ang lalaki na nakatingin sa kanya. May pagkakataon naman na nagkaroon nga ng salo-salo sa trabaho sina Jenny at Camila kaya late na sila nakauwi. Nagulat nga ang magkaibigan nang bigla na lamang silang sinigawan ni Omar. At ay nga sa lalaki, malaking pagkakamali ang pag-uwi ng 10 oras ng gabi ni Jenny at Camila dahil baka sila ay mapahamak. Sumagot naman si Camila sa kanyang ama na siya at si Jenny ay nasa tamang edad na kaya hindi na sila dapat pa paalalahanan ng kanyang tatay. Kinabukasan nag-away nga sina Camila at ang kanyang ama na si Omar
dahil hindi nagustuhan ng babae ang inasal ng kanyang tatay. At muntik na nga saktan ng lalaki ang kanyang anak nang nasalag ito ni Camila. Sunod naman ay pinagbawalan na ni Omar si Jenny na magsuot ng mga sexy na damit. Bukod doon, nagagalit na din si Omar nang nakikita niyang may kausap na lalaki ang dancer sa kanilang lugar. At sa hindi malamang dahilan, tingin nga ni Omar pagmamay-ari niya sina Camila at Jenny, kaya naman napaka-proactive ng lalaki sa magkaibigan lalo na kay Jenny. At April 19, 2026, hindi nga makapaniwala si Jenny sa mga ikinilos ni Omar dahil bigla siyang kinompronta ng lalaki. Inamin na ni Omar kay Jenny na gustong-gusto niya ang dalaga at sana ay magkaroon nga sila ng relasyon. Sumagot naman ang hindi si Jenny sa tatay ng kanyang best friend at sinabi nga kay Omar na meron na siyang boyfriend. Hindi nga naiwasan ni Jenny magsalita ng masama laban kay Omar. Sumigaw si Jenny at sinabi kay Omar na hindi siya kailanman magiging pagmamay-ari ng lalaki. Dagdag pa ni Jenny, dapat daw mahiya si Omar sa mga ginagawa nito at sinabi pa nga kay Omar na ito ay maruming matanda. Nagalit nga si Omar kaya bigla na lamang pumasok si Jenny sa kwarto nila ni Camila. Nagulat naman si Camila nang marinig ang nagsisisigaw niyang best friend na si Jenny. Dito na nga sinabi ni Jenny sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pagtingin ng tatay nito sa kanya. At dito na nga napagtanto ni Camila ang pangaharas na ginagawa ni Omar kay Jenny kaya nagdesisyon nga ang babae na umalis na sa kanilang bahay. Ngunit pag-uwi ni na Camila at Jenny ng April 20, nagulat sila nang makita na sobrang gulo ng kanilang kwarto. Iisa lang ang nasa isip ni Camila na gagawa nun. Walang iba kundi ang kanyang tatay na si Omar. Niligpit nga na magkaibigan ang kanilang mga gamit at tuloy nang umalis sa bahay na iyon. Nang nakapag-ayos na nga sa bagong titirhan sina Jenny at Camila, nagsumbong sila sa mga pulis hinggil sa mga pinaggagawa ni Omar. At sila nga ay nanghingi ng tulong. Pag-uwi nga ni Omar, dito lamang niya nalaman na nilayasan na siya ng kanyang anak nang sabihin ito ng lola ni Camila sa lalaki. Kaya naman isang masamang plano ang binuo ni Omar upang makagandi sa magkaibigan dahil sa galit niya kay Jenny. Sa mga sumunod nga na araw, inalam ni Omar ang bagong tinitirhan ni na Jenny at Camila na nasa loob lamang din ng puntal. Inaral nga ng lalaki ang bawat galaw ng dalawang dalaga at kung saan kalye sila dumadaan. At April 24, 2026, may trabaho dapat si Omar ng araw na ito, ngunit hindi siya nagtungo sa construction site. Sa kuha nga ng CCTV, makikita si Omar na naglalakad sa isang kalye ng umaga. Maya-maya pa huminto sa isang kanto si Omar na tila ba may inaantay. Hindi nagtagal may dalawang babae ngang naglalakad papunta sa direksyon kung nasaan si Omar. Ang dalawang babae ay walang iba kundi sina Camila at Jenny na papasok noon sa kanilang trabaho. Nagulat nga ang mga babae nang nakita si Omar. Sumigaw nga si Omar kay Camila na umalis at iwan na nito si Jenny. Pagkatapos bigla na lamang inatake ni Omar si Jenny ng patalim. Paulit-ulit na sinaksak ng lalaki ang dalaga. Sinubukan naman ni Camila na awatin ang kanyang tatay, ngunit tila natulala na lamang ang babae at tumakbo na din palayo dahil sa takot. Matapos ang pananaksak, umalis na si Omar at sumakay sa kanyang bisikleta. Matapos nga ang nangyaring krimen, agad namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng incident. Dito ay natagpuan nila ang hawakan ng kutsilyo at natanggal ang mismong kutsilyo. Isang beses lamang nagpaunlak ng interview ang anak ng sospek na si Omar at kinumpirma nga niya na ama niya ang pumaslang sa kanyang best friend na si Jenny. At ayon nga kay Camila, masakit para sa kanya ang nangyari dahil best friend niya ang namatay at tatay niya ang pumaslang. Sinabi din ni Camila na sana mapatawad siya ng pamilya ni Jenny dahil ang tanging hangad lamang niya ay tulungan ang kanyang best friend. Mula nga noon, hindi na nagpaunlak pa ng interview si Camila at binura na din niya ang lahat ng kanyang social media account matapos makatanggap ng mga pangbabash sa iba't ibang mga tao. Samantala, sinimula naman ng mga pulis ang investigasyon at paghahanap kay Omar. Nag-viral naman sa social media ang kaawa-awang sinapit ng TikToker at dancer na si Jenny. Awa nga ang mga netizens sa babae dahil nagtungo siya sa puntal para magtrabaho para sa kanyang pamilya, ngunit matapos ang 14 na araw, pinaslang ang kaawa-awang babae.
Hindi naman maiwasan ng mga netizen na sisihin ng mga pulis matapos kumalat ang impormasyon na nanghihingi pala ng tulong sina Jenny at Camila, ngunit walang ginawang aksyon ang mga pulis. At base nga sa investigasyon, labis na pagmamahal at obsesyon ang naging dahilan ng pagpaslang kay Jenny ni Omar. Ayon pa sa mga reports, labis na nagalit si Omar nang nalaman na may mga lalaking kinakausap ang biktima sa kanilang lugar. Bukod doon, ang tingin din ni Omar ay pagmamay-ari na niya ang best friend ng kanyang anak na si Jenny. Ilang beses nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon mula sa iba't ibang tao na nakita nga nila si Omar sakay ng bike nito. Pero hindi naman naaresto ang sospek. Muli namang nakaramdam ng pagkainis ang mga tao sa social media at sinabi nga nila na bakit tila mabagal ang aksyon ng mga pulis sa kaso. At April 29, 2026, tapos ang ilang araw na paghahanap, natuntunan ng mga pulis si Omar na natutulog sa upuan ng isang parke. Pareho pa din ang suot ng sospek sa suot niya ng araw nang nangyari ang krimen. At pagdating nga sa police station, sinabi ni Omar na nadala lamang daw siya ng kanyang emosyon dahil biglang lumaya si Jenny, gayong pinatuloy at pinakain umuna niya ang biktima sa kanyang bahay. Hindi naman naniniwala ang mga pulis kaya ilang oras pa nilang kinausap ang sospek hanggang sa umamin na ito sa nangyaring krimen. At ayon nga kay Omar, labis siyang nasaktan nang sabihin ni Jenny na siya ay isang maduming matanda. Dito na raw nawala sa tamang pag-iisip si Omar kaya nakaisip siya na gumanti sa best friend ng kanyang anak. At dahil nga sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Omar ng qualified homicide at femicide para sa pagpatay niya sa TikToker na si Jenny. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Omar habang nag-iintay ng trial ng kanyang kaso sa korte. Napakasakit nga para sa pamilya ni Jenny ang kalunos-lunos na sinapit ng magaling na dancer na ito. Wala silang ibang hangad kundi hustisya para kay Jenny. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!